Maghahanap tayo guys ng okay din pala sa street na to, party no? Hindi ko alam kung naririnig ako gaano kaingay dito pero party na. Dito be, samahan ni Yeho the Market, maraming iba't ibang uri ng pagkain. Meron silang mga dolma, mga schnitzel, iba't ibang prito, pati na mga dessert. Kaya naman kung gusto mo talaga matikman yung local flavors ng Jerusalem, dapat bumisita ka dito. Hi, it's me Francis Kede and welcome back to my channel. Andito pa tayo ngayon sa Jerusalem. And for today's video, samahan nyo ako tuklasin naman natin ang nightlife. Ang buhay ngayong gabi dito sa Jerusalem. Sana samahan nyo ako. Kaya dito ako malapit sa parang night market. Tingnan natin anong laman ng kanilang night market dito. Kung meron tayong matitikman, let's try it. And kung bago sa aking channel, please paki-heart, comment kayo ng ganyan. Make sure may pagkain kayo dyan kasi baka magutom kayo pag kumakain na ako. So, dami-dami na to. Please follow me on my social media accounts din at Francis Kede. So, kung ready na kayo, tara na be, let's go. So, dito guys sa may bungad, may mga nagtitinda ng mga candies. So, mag-ikot-ikot lang muna tayo guys. Like, ikot-ikot lang talaga muna. Window shopping ika nga. Ito yung kanilang mga dried goods. Meron sila mga pasas, iba't iba. So, parang palengke pala itong dinaanan natin. In fairness, napapadalas ako sa palengke. Tsaka masarap yung mga itong tinapay nila actually. Masarap tingnan. So, makikita natin dito na mahilig talaga sila sa mga tinapay, sa mga dried foods. Tsaka meron sa ditong karne guys, meron silang chicken. In fairness, yung chicken nila dito malinis ha. Kasi yung chicken sa Tel Aviv minsan may mga balahibo pa. Pwede tayo dito bar pala. Dito yung bar din. Pwede ka uminom ng beer. Pero of course sa mga turista, nagpupunta din talaga dito para mag-shopping. Parang adobong sitaw. Para sila may lumpia guys oh. Dito be, samahan ni Yeho the Market, maraming iba't ibang uri ng pagkain. Meron silang mga dolma, mga schnitzel, iba't ibang prito, pati na mga dessert. Kaya naman kung gusto mo talaga matikman yung local flavors ng Jerusalem, dapat bumisita ka dito. How about this one? Can I also order this one? But yeah, can I eat here, there? One manao, one fruit. What? Yeah, just Only. yeah, just one only. One. Yeah. Thank you. What else? That's all. So dito guys, susubukan natin yung binili ko. And actually sa harap ko pa, andito yung kanila. Actually parang talaga silang Korean din pag kumakain talaga. Pag kumain ka sa restaurant, marami sila serve ng mga side dishes. Ito yun. Para mga sandwich sa lang, mga talong-talong. So guys, hindi ko lang subukan. Hindi ko lang subukan to pronounce itong mga pagkain nila. I-try na lang natin. Meron pa dito parang lumpia. Manalo. Parang siyang lumpia talaga. Lumpia nga siya. Meron hindi togium naman yan. Sabi ito lang guys, 37 siya.
Ito naman guys. Hindi ko alam ano to. May sauce siya, tsaka para siyang dough, or para siyang bread na may palaman. Tingnan natin, 1/4 lang muna. Hindi ko alam kung maanghang siya or may karne ba siya or what. Tingnan na lang natin. Hindi ko alam ang pangalan nito pero let's eat. Bon appetit. Masarap siya. Parang pinalala sa akin na pagkain ng Jollibee. Hindi ko alam ano pagkain ng Jollibee yung naalala ko sa kanya. Pero parang yung burger, yung meat niya sa loob. Oh. Yung beef niya is parang corned beef ng Jollibee. Ang sarap. In fairness. Medyo may pagkaasim-asim siya ng onte. Tapos yung texture, so medyo dough yung texture niya, medyo parang, let's say parang yung butchi. Parang ganun eh. Pero lasa-wise, masarap siya. Lasa siyang corned beef. Yung dilaw siya, pero hindi ko nalasahan yung pwede. Yellow sauce niya, hindi ko alam. Pero it tastes really good. Sarap. Ganun siya kasarap, inubos ko talaga siya. Ito, medyo basic lang. Lumpia, nothing special. Lumpia na parang ang ginamit is cabbage, sibuyas, carrots, at saka mayroong onting noodles. Ano, may vermicelli siya. Spring roll lang. Tsaka may parang luya. Overall, masarap pa rin. So, tara mag-ikot-ikot pa tayo. So far, it's so good. Sobrang sarap guys. Tingnan ng mga tinapay nila dito. Got me obsessed, got me obsessed, got me obsessed. Eto guys, blockbuster yung pila. At alam nyo to eh, yung sa Dubai tatawag nila kanafe or kunafe. Eto, tikman natin be. Sobrang haba ng pila. May kipila na din ako. Ang kunafe or kunafa ay isang sikat na panghimagas dito sa Middle East. Ginagawa ito mula sa manipis na shredded na dough o semolina na nilalagyan ng malambot na keso sa loob tapos niluluto hanggang sa maging golden at crispy sa labas. Pagkatapos binubuhusan nila to ng matamis na syrup na kadalasan nilalagyan ng durog na pistachio sa ibabaw. At ang lasa nito ay perfect balance ng onting alat, ng tamis, tapos mainit, malambot yung loob, crunchy sa labas, at nako perfect talaga to sa mga taong mahilig sa panghimagas. Eto be, medyo blockbuster to, no? Pabubusog ata agad ako nito kasi medyo mabigat sa... Pabubusog ata ako nito kasi medyo mabigat sa tiyan to eh. Pero let's go. Order na tayo. That's it? Yes. 35. Wow. Nakita nyo yan guys? Sobrang sarap. Medyo na-excite ako at saka medyo mabigat sa tiyan to ah. Tingnan natin paano to kakainin ng nakatayo. So nilagyan nila yan guys ng pistachio, ng coconut, at na hindi ko alam kung ano to. So eto na guys yung ating kanafe. Okay, basta tikman na lang natin siya. Actually, sa pagkakaalam ko, meron isang probinsya dito na kiniklaim nila na sa kanila nagsimula ito. If I'm not mistaken, sa Kana ata yun. Huli rin yung lugar na yon, in fairness. So, tara, kain tayo. Kung nakita nyo naman kanina, no, itong ibabaw niya, yan pala yung ilalim, kaya sunog-sunog. Tapos yung ilalim niya, maraming cheese. Ayun, oh my God, umuusok-usok pa. Kain tayo, guys. It literally melts on your mouth. Sobrang sarap, be.
Sarap, umuusok-usok pa. Sarap. Masarap pala siya kainin ng walang kaagaw. Kung ikaw yung kakain. Di ba? Ang ganda ng pwesto ko kasi wala ibang mapapwestohan dito, be. So, asa tabi ako ng mga kalat nila dito. Ayan. Kain tayo. Actually, sa likod ko, hindi masyadong matao. Mas nakakaloka pag sa kabila. Ayun o, ang dami nangyayari doon. So, dito na tayo. Kasi dito yung liwanag eh, para kita sa camera yung ating pagkain, tsaka ako. For what it's worth, I would say, iba yung lasa niya sa natikman kong ganito sa Turkey or sa Dubai. Iba yung texture niya actually, kasi medyo manipis siya, mas light siya. Tsaka, ang dami ng cheese. Pag nagta-travel ka talaga, be, wala kang pwedeng hindian. Kailangan, ilaban mo muna yung mga pagkain na pwede mong subukan. Bumawi ka na ng pagpapayat pag uwi mo sa Pilipinas. Sabi ko sa'yo, di ba magdala ka ng pagkain? Be, pasensya na pag kumakain ako, may pagkapagkain ako sa labi, ha? Ganoon talaga ako. Nakapokus talaga ako sa pagkain, eh. Sarap. So, unti na lang guys. Tulungan niyo ako. Ang hirap sa atin eh. Ako yung kumakain eh. Sabagay, ako lang yung nananaba. Kung grupo kayo na susubok na ito, mga pang-apat na tao siya. Isang malaki, para sa isang tao, medyo nakakasawa. Kaya sa mga Turkish restaurant, naalala ko, pag ganito, ang liit na lang sinaserve nila. Sarap. Feeling ko, panonood pa lang dito, be, magkaka-diabetes na kayo sa sobrang tamis na mga desserts nila. Nagharap na tayo ng basurahan. So, ipagpatuloy natin ang ating pag-iikot. Actually, surprised ako sa pinasok ko. Ang bongga pala ng pinasok ko na ito. Akala ko, onting maliit na street lang siya ng bilihan. Ano ba pala ng market na to? Hindi ko nga alam. Actually, this is the beauty ng walang itinerary. Mag-ikot ka lang, you have time, and just an open mind, and the willingness to try everything. Grabe, sobrang bright ng colors, ang tamis. Ikot lang tayo dito, be. Lakas ng putok. Sorry. Medyo nasapang ako doon, ah. At syempre mahilig din sila dito sa mga tsaa-tsaa. Actually, namili ako ng mga ganyang klaseng tsaa sa Turkey. Kaso hindi kinain sa bahay namin. Nasayang lang. Kaya natuto na ako, hindi na ako namimili. In fairness naman, yung mga tendero din nila dito, hindi rin masyadong mapipilit. Tsaka malinis guys, oh. Uy, meron silang tilapia dito, oh. Ayan, oh. Ay, may bangus din. Ayan guys, so meron silang tilapia, sibas ata yan or bangus. Hindi ko alam eh. Magkamukha kasi yung isda na yan. Pero alam nyo ba na sa Bible, yung hinuhuli ni Saint Peter, the fisherman, ay bangus. Ay, tilapia pala. So, yung tilapia, it's special kasi nasa Bible yan. Pag kumain ka ng tilapia, isipin mo, ay, ito yung hinuhuli nila. Ang dami nila dito mga tsaa guys. Yung mga flavors nila mula sa fruity, sa flowery, sa kung anong mga dried na pagkain, ginawa na nila ng tea. Doon ko rin, masarap naman yun, in fairness. Ayan, natapos na tayo. Pero ang sarap guys ng karne. Kaso,
Wala akong kusina dito, gusto ko magluto. Ayan, tingnan niyo yung manok nila. Nakita niyo yung manok nila? May balabalahibo pa. Ayan oh. May balabalahibo pa. Mula doon sa kabila, dito naman tayo dadaan sa kabilang street. Ito yung Egos Street. So ngayon guys, maghanap naman tayo. Ay, taray. Meron sila itong Yapani. So, feeling ko Japanese yan. Kasi yung itsura, tingnan mo, parang mga onigiri. Parang mga onigiri nga. So, ang haba din ng pila na to guys. So medyo, alam mo naman tayo, pag mahabang pila, naiinggit tayo. Pero mga fruits yan eh. Yung ibang tao na i-ignorante sa camera, no? Pero sige, maghahanap tayo guys ng... Okay din pala sa street na to, party, no? Hindi ko alam kung naririnig ako gaano kaingay dito, pero party na. I mean, pwede naman tayo dito uminom. Pero, I don't think magandang uminom dito. Tsaka hindi na ako iinom, behave tayo. Hindi na ako iinom. Tama na yung welcoming ko sa Tel Aviv, saka na. Parang wala naman kasi makakatsikahan. Mararamdaman ko lang na nag-iisa ako. So, hindi ko na ilalaban. Okay, lumabas uli ako sa street na yun. Sorry. Okay. So, okay, lumabas na naman ako, be. Ito naman tayo. Ito yung parang outdoor naman. Woo! Actually, marami silang iba't ibang pagkain dito, no? In fairness. Sarap. Pagkain, ang sarap nga, oh. Aba talaga. Ang daming ganyan ng mga naglalakad with mga Armalite. Natatakot ako actually. Nakita nyo ba? Ayun, tulad nyo. Ayun sila, oh. Diba? Kinakabahan ako nung umpisa. Pero nasanay din naman ako eventually. Pero pag nakikita pa rin ako, nagugulat pa din ako. O, diba? Aside from mga pagkain, ito, pwede din tayo dito mag-shopping. Actually, parang ito yung pinaka-downtown ata dito na. Ito na pinaka-downtown na shopping kasi doon ako nakatira. Ay, nakatira talaga, no? Doon ako nag-stay sa may old city. So, ito yung bago. Guys, tignan niyo yung mga prutas nila dito. Parang shining, shimmering, splendid, merong skincare. Ito guys, oh. Meron din sila dito ng paloto. So, syempre, kailangan mong tumaya para manalo. So far, be, wala na akong gustong itry dito. Maliban sa mga nagtitinda. Charot. Wala na akong gustong itry dahil parang puro bread. At saka mga burger na lang naman nandito. Tsaka mga fresh goods. Like itong mga isda. Diba? So, I'll find my way na. And tingnan natin on my way kung meron tayong makikitang interesting na worth it subukan. Parang feeling ko itong joke lang, masyado kayong seryoso. Gusto ko sanang pumarty, like uminom, kanyan. Kaso, mararamdaman ko talaga mag-isa lang talaga ako. Paraan. Excuse me. Parang hindi ko caring ngayon yung maupo. Although pag okay naman yung vibe, like pag maganda yung music, carry. Kaso karamihan ng music nila. So, ako ay parang, okay, sa iba na lang ako pupwesto sa mas pop yung music, mga Dua Lipa, Ariana Grande, yung ganyan. Para makaka-relate ako. Pero so far, nag-enjoy talaga ako dito sa Israel. I love the experience. Nag-enjoy ako sa pagkain. Sabi nga ng mga nakasama ko nung nakaraan sa tour, na parang nasa New York ang presyo. Ganun ang level. Pero it can be cheap naman kung magtitipid talaga kayo. Pero as for experience,
Yan talaga yung lagi natin sinasabi. Excuse natin. For the experience. Kaya tayo nauubos. Don't call me travel goals. Call me irresponsible. Joke. Hindi. Kailangan i-balance mo yung life, be. Na at the end of the day, masaya ka. Na you are working on your future, but still, you're able to live on your present. Alam mo, isa yun sa gusto ko dito, be, yung meron silang mga piano na nakalagay sa mga open space, mga parks, ganyan, na makikita mo yung parang, okay, anyone can play and practice their talent. Wow, may ganon. So, be, andito na ako sa balcony ng tinutuluyan ko. And sa likod ko yung Damascus Gate. Itong area na to is, ito na yung Muslim quarter or Islam quarter, as Muslim quarter, ang tawag nila. So, basta ito na yung area ng mga Muslim. Karamihan nakatira dito mga Muslim na. And just to end this day and this vlog, I just want to express how grateful I am. Kasi sobra akong nagpapasalamat sa araw na to, sa lahat ng nangyari, sa lahat ng experiences na ginagawa ko dito. And I am truly blessed. I feel so thankful. Part of me is kinikilabutan pa rin sa lahat na nangyari na parang hindi pa, pinaprocess ko pa na andito ako sa Jerusalem. Andito ako sa lugar kung saan namatay si Jesus. Ito yung lugar na lagi kong narinig sa simbahan, sa mga homily, sa tuwing Semana Santa, sa lahat ng mga palabas na pinanood ko sa Holy Week, Passion of the Christ, and everything. I'm just grateful. I'm just very grateful to be here. Yung parang, siguro sa iba, cliche na to, ulit na sinasabi ko how grateful I am and how this can be inspiring. Feeling ko kasi, I'm just nobody. Pangarap ko lang talaga to. Yung, iniisip ko pa lang dati yung idea ng, wow, makakapunta kaya ako ng Israel, makapag Holy Land Tour kaya ako. Pero I think someday, kasi visa free, tsaka feeling ko, naniniwala din talaga ako sa, if you can think about it, you can make it happen. Wow, archangel pa rin talaga. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Hindi, yung idea na parang, you can manifest it eh. I feel like I was able to manifest it. Na parang, be, Francis lang naman ako, be. Simpleng tao lang to. Hindi pa ako si biyahe ni Drew. Diba? Pero pakiramdam ko, yung nagawa ni biyahe ni Drew, nagawa ko din. Kasi, nag-ano rin siya eh, diba? Yung mga palabas sa TV. Yun yung point ko, no? Yung production ng TV nag-produce nun. Ako lang nag-produce neto. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo, na-realize nyo parang, be, ang galing mo pala. Na parang, be, hindi na ikaw magaling ha, be, ang galing ni Lord. Diba? Kasi few years back, andyan ako sa pwesto ninyo. Nanonood lang din ako ng mga videos about sa mga lugar na to. And now, ako na yung nasa video na pinanonood ninyo. At maybe ako rin, nanonood din ako sa sarili ko habang pinanonood. Habang nanonood sa take 2. And maybe that time, ako din nanonood ako sa sarili ko na sinasabi ko to sa video, sa camera, sa TV. Na parang wow. It's just amazing. Hindi pa ako successful, be. Yung parang, sabi nga ng kanta na masterpiece, I still follow in my face sometimes and I can't color inside the lines, but I'm perfectly incomplete. I'm still working on my masterpiece. We're still a working piece, we're still a working, ano ba? Maganda rin. Tagalogin mo lang, Francis. We're still a working progress. Diba? Na parang, hindi naman, alam mo yung idea natin na parang akala ko magagawa ko lang to pag successful na ako, pag andun na ako sa, hindi pala, yung magagawa mo pala sa kahit hindi ka successful pa, or unless you will decide that you are already successful. Diba?
Not on their standards, not on their eyes, but on your own. And on that note, be, I just want to leave this message to you. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, you can make it happen. Trust, believe in God, have faith, pray, and always work hard. At soon, mangyayari din lahat ng pinapangarap mo, be. Nawa, from Bethlehem, I am praying na mangyari din sana yung mga prayers ninyo na, be, let's have a moment of silence just for all your prayers. Lord, narinig mo man yung aming mga panalangin sa mga oras na to. Hipuin niyo po ang aming mga puso. Pagalingin niyo po ang mga may sakit. Linawin niyo po yung isipan ng mga taong naguguluhan. Hilumin niyo po ang mga puso ng mga pusong nasasaktan at nahihirapan. Panginoon, mula dito sa Jerusalem, like, subscribe. Baka may YouTube si Lord. Hindi, yung parang Lord, mula dito sa Jerusalem, itinataas po namin ang aming mga panalangin. Panginoon, sana magawa rin ng mga nanonood sa akin itong nagawa ko kasi maraming Pilipino yung gustong magawa ito. Maraming Pilipino yung nais ma-achieve, ma-experience, makita yung mga kwentong naririnig namin at mga kwentong nababasa lang namin tungkol sa buhay mo. Panginoon, maraming salamat. Tawarin mo kami sa mga kasalanan at i-guide mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga mangyayari sa aming future. In Jesus' name, we pray. Bibigyan ko kayo ng 1 minute, be. 1 minute talaga. Onting katahimikan para sa mga prayers, be. Sama-sama natin yung itaas, be. Kay Lord, mula dito, be, sa Jerusalem. Lord, sana naging instrumento ako para mapasaya kayo. Sana naging instrumento ako para ma-inspire kayo na mangarap, sumubok, at hindi mawalan ng pag-asa. Inhale, exhale, inhale, and exhale. And you have to feel na yung mga pangarap mo mangyayari. Be, mula dito sa Jerusalem, I'm praying for all of your prayers as well. Good health, good career, good love, peace of mind. And happiness. Mula dito, be, sa Jerusalem, this is si Francis Candiaye. Makita na lang tayo hanggang sunod na video. Shalom.